sa totoo. Dito inilaga sa kwartong ito ang bangkay. Nawawala ang bangkay ng kapatid mo. Ano? Kuya! Ang bangkay! Muling nabuhay! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Huwag mo akong hilahin! Sa kulala! Tulungan niyo ako! Diyos ko! Ano nangyayari sa kapatid ko? Huwag kang lalapit sa akin! Ah! Hindi ka makakalabas ng kwarto! Hindi ito ang kapatid ko! Isang andyablo! Isang kwento ng kakatakutan na naman ang maririnig natin ngayong araw. Kwento ito ng isang Lola Josephine. Siya'y taga Laguna at siya raw ay 101 years old na. Pero ang kwento natin ay nangyari noong 1950s. Ilang taon pagkatapos ng World War II. Kaya huwag pong magtaka sa makalumang gamit ng wika na inyong madidinig, mga kapatid. At bagaman magiging pamilyar ang mga pangalan ng tauhan sa sino mang may alam sa ating kasaysayan, ang pagkakahalintulad sa mga pangalang mula sa buhay ni Jose Rizal ay pawang pagkakataon at kathang isip lamang. At hindi po binatay sa mga totoong tao o totoong pangyayari. Mga kapatid, sa bungad po ng ating kwento ay babalik tayo sa malayong-malayong nakalipas. At dadalhin din tayo nito sa kabilang bahagi ng mundo, sa Europa. Sa isang lungsod na nakaranas ng isa sa mga pinakamalubhang pinsala ng ikalawang digmaang pangdaigdig. Sa isang istasyon ng tren sa Berlin, sa Germany. Nag-aabang ang magkaibigan na Pinoy na si Pepe at si Maximo. Ang dalawang ito ay pabalik na dapat sa kanilang lupang sinilangan nang may dumating. Hindi ang tren, kundi mga kakaibang uri ng nilalang. Mga mare at pare, kapit lang po. Dito po sa Sana Lourdes, magsisimula na po ang ating kwento ngayon na pinamagatang Zombie na si Pepe. Anong ginagawa mo, Pepe? Sumusulat ng liham para sa aking kapatid. Ibabalita ako sa kanya na nakarating tayo na ligtas dito sa Berlin. Sabik na ako makauwi ng Pilipinas. Ano kaya ang lagay ng mga kababayan natin ngayong tapos na ang gera? Ayon sa mga sulat sa akin ng kapatid kong si Trini, may maayos na raw ang pamumuhay sa Pilipinas. Unti-unti na raw nakakabangon to sa pinsala ng gera. Teka, bakit hindi ka pa natutulog? Hindi ako makatulog kasi kanina pa may kumakaluskos at parang gumagapang sa kisame. At doon, sa kabilang kwarto. Naririnig ko rin yun kanina. Malamang daga lang yun sa kabilang kwarto. Gusto mo magkape? Pagtitimpla kita. Hindi na, Pepe. Kanina ko pa napapansin, Maximo, na hindi ka maginhawa sa inupahan nating kwarto. May problema. Hindi ko alam, Pepe. Pero pakiramdam ko parang laging may nagmamasid sa atin dito sa kwartong ito. Alam mo ba? Yung tungkol dun sa Naxera na gumagambala daw tuwing gabi. Talaga? Saan mo narinig ang tungkol dyan? Narinig ko na kinakausap ng kasera nating alima ng anak niyang babae. Ang sabi niya mag-ingat daw ito at isara na mabuti ang pinto at bintana. Dahil baka sila na ang susunod na biktimahin ng Naxera. Maximo, tingnan natin kung ano nangyayari sa kabilang kwarto. Sandali lang.
kukunin ko muna yung revolver ko sa maleta ko. Pepe, kumuha ka na rin ng kahit anong bagay na pwede natin gamitin pang depensa. Sandali. Meron akong punyan. Hahanapin ko lang. Eto, nakita ko na. Tara. Tingnan natin kung ano yung kaguluhan sa labas. Maximo! Doon ang gagaling! Maximo! Ayun siya! Nakakapit sa kisame! Madre mia! Anong klaseng nalalang yan? Para siyang bangkay na nabuhay! Naksira! Fuego! Maximo! Fuego! Natatakot ako! Iputok mo na! Bago pa di tayo pareho mapatay! Pepe! Pepe! Tulong, Pepe! Lumayo ka sa kaibigan ko! Pepe! Lulugtagin ka na niya! Hijo de Diablo! Dapat sa'yo mamatay! Pepe! Diyos mio! May mga sugat ka. Nakagat at nakalmot ako ng halimaw na yon. Pero, huwag ka mag-alala, amigo. Hindi ako mamamatay dahil di malalim ang mga sugat ko. Maximo, huwag ka na matakot. Patay na ang Diablo. Hindi yun, Pepe. Hindi yun. Pepe, nasugatan ka ng Naksira. Hindi malabong maging katulad ka rin niya pagdating ng panahon. Ano kaya ang mangyayari? Interesting ang kwento natin. Tungkol kay Jose Pablo, alias si Pepe. Hindi po si Jose Rizal. Bagaman si Rizal ay nagpunta ring Germany. Pero ito, nagpuntang Germany noong 1941 para mag-aral. Pero sa kasamaang palad ay naaabutan ng digmaan at hindi na nakauwi ng Pilipinas. At 2 taon pagkatapos ng giyera ay nakaengkwentro si Pepe at ang kanyang kaibigang si Maximo ng malahalimaw na nilalang. Kung saan nagmula, ang masasabi lang ay galing ito sa kanyang bangungot. Pero ano kaya ang magiging epekto nito kay Pepe at siya ba'y makakauwi ng Pilipinas? Mga kapatid, sa oras pa na 10:26, welcome po sa isa na namang edisyon ng kauna-unang radio drama program dito po sa 92.3 True FM. Ito po ang programang Sana Lord. Kapag hinahabol ka ng kakaibang nilalang, hindi vampira, hindi rin masyadong aswang. Pero speaking of aswang, ako po pala ang aaswang. Ako po pala ang magpapadaloy sa ating kwento, mga kapatid. Ako po si Lourdes de Vera. At sa pagpapatuloy po ng ating tampok na drama, matapos magkahabulan o matapos habulin ng kakaibang nilalang itong si Pepe at Maximo sa istasyon ng tren. Aba, biruin mo. Back to normal daw ang buhay nila. Back to normal ang buhay
hanggang sa nakabalik sa Pilipinas noong 1950 para makasama ang kanilang mga pamilya. Pero akala lang nila yun. Akala lang nila na magiging normal na ang buhay nila. Kung ano po ang ibig kong sabihin, mga mare at pare, tuloy na po natin ating kwento ngayong Biyernes. Mga kapatid, dito po sa Sana Lord, ito po ang Zombie na si Pepe. Pepe, mahal ko. Habulin mo ako. Sandali, Josephine. Hindi kita mahabol. Ang bilis mo tumakbo eh. Pepe! Oh, Pepe! Huwag ka nang pumasok dyan sa sementeryo. Josephine! Bakit mahal ko? Naduduwag ka, no? Kung matapang ka, salagin mo yung mga bangkay na naririto. Si Josephine talaga. Napakapili niya. Teka. Bigla naglalaho ang asawa ko. Josephine! Irog ko! Nasaan ka na? Josephine! 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 Nandyan na ako! Josephine! Halimaw ka! Bitawan mo ang asawa ko! Ikaw! Ako! Teka! Bakit bigla naging dugo ang mga kamay? At buong damit ko! Dahil ikaw ang lumaba at pumatay sa asawa mo. Isa ako nagsira! Hindi maaari ito! Hindi! Hindi! Ah! Kuya Pepe! Gumising ka! Binabangungot ka! Trining, nasan tayo? Nasa highway na tayo. Ilang kilometro na lang at makakauwi na tayo ng Kalamba. Mabuti naman kung gano'n. Ano ba yung napanaginipan mo, kuya? Tinatawag mo ang pangalan ni Ate Josephine. Nanaginip lang ako na may halimaw daw na lumusob sa aming mag-asawa. Yun ang panaginip na hindi dapat seryosohin. Ay, matagal nang tapos ang gera. Naglaho na mga halimaw na hapon. Siya nga pala, kuya. Kumusta naman pala ang animahan niya? Di ba sila ang sentro ng digmaan noon sa Europa? Unti-unti na rin nakabangan ng mga tao doon. Yun nga lang, may naiwan pa rin takot sa kanilang mga dibdib. Mahalaga tapos na ang digmaan. Unti-unti nang bumabalik ang mga kasiyahan sa mga tao dito sa Kalamba. Napansin ko nga sa mga dinaanan natin kanina. Nasasabik na akong makita at makasama si na mama at yung iba pa nating kapatid. Huwag ka mag-alala, kuya. Hinihintay rin nila ang pagbabalik mo, lalo na ang asawa mong si Josephine. Si Pepe. Maligayang pagbabalik, Pepe. Maraming salamat. Gusto ka naman. Pepe, anak. Maligayang pagbabalik sa Pilipinas. Ma, namiss ko po kayo. Ilang taon ka rin nawala sa amin. Sa totoo lang, noong mga panahon naroon ka sa ibang bansa, hindi na ako maasa na makakabalik ka dahil sa giyera noon. Pero mabait at may awa ang Diyos kasi hindi niya tayo pinabayaan. Simula sa araw na to, ma, makakasama niyo na po ako. At hindi na po tayo magkakahiwalay, ma. Siya nga pala, nasaan po si Josephine? Nandito ako, Pepe. Josephine, asawa ko. Ang tagal kong hintay pagkakataon to. Walang taon kang nawala. Naghintay ako. Walang araw at gabing hindi ako umiyak dahil sa pangungulila ko sa'yo.
Nagpapasalamat ako sa'yo kasi matyaga kang naghintay sa akin. Patawarin mo ako kung hindi kita nakasama nung panahon ng digmaan. Naiintindihan ko. Naipit ka pa rin noon sa gera eh. Ang mahalaga, nakauwi ka ng buhay dito sa Kalamba. Pangako, hindi na kita iiwan. Wala nang makakapag-iwalay sa atin. Mga anak, dapat magsaya tayo ngayong araw dahil sa pagbabalik ni Pepe. Oh, Josephine, Pepe, tahan na. Sana nagustuhan mo yung mga sorpresa namin sa'yo, Pepe. Maraming salamat sa inyong lahat. Lalo na sa mainit yung pagtanggap sa akin. Tapos na ang giyera kaya wala na tayong dapat na problemahin. Pancho, anak, ano bang nangyari sa'yo? Bakit duguan ang ilong mo? Nagpang-abot kami ni Reynaldo sa daan. Binugbog ako ng mga tauhan niya. Naku, Kuya Pancho! Sandali! Kukunin ko yung first aid kit natin. Bakit ba kayo nag-away, ha? Tungkol na naman ba yan sa away sa lupa? Opo, ma. Patuloy pa rin pinaninindigan ni Reynaldo na sila ang may-ari ng lupaing sinasaka natin. Sa atin ang lupang yon dahil nabili natin sa tiyuhin niyang si Augusto. Kaso, ma, wala tayong pinanghahawakang katibayan. Wala pa rin tayong titulo kasi nakabinbin yun sa korte. Dala ko na yung first aid kit. Ito na, gagamutin ko na yung sugat mo, Kuya Pancho. Salamat, Trining. Ano nang gagawin natin? Kapag hindi raw natin isinuko ang lupang yun, lalo lang daw magkakagulo. Yun ang banta sa akin ni Reynaldo. At kapag nagmatigas pa raw tayo, baka buhay na raw natin ang kapalit. Ay, Diyos ko. Ang sama talaga ng taong yun. Naikwento niyo na po ba kay Kuya Pepe ang problema natin sa lupang sinasaka natin? Ay, hindi pa nga, Trining. Inaalala ko lang kasi ang kapatid niyo. Ikakauwi lang niya ng Pilipinas. Ayoko namang problema agad ang sasalubong sa kanya. Trining! Oh, ikaw pala, Kuya Pepe. Wala ba tayong gugo dyan? Maliligo na kasi ako eh. Meron tayong gugo. Sandali, kukunin ko. Eto, Kuya. Kuya, ano ba yung nasa balikat mo? Parang kalmot ng mabangis na hayop yan, Mga peklat lang yan. Natamo ko yan nung merong mabangis na nilalang na pumasok sa tren na sinasakyan ko nun papuntang Berlin. Ganun ba? Kala ko galing yan sa gere. Siya nga pala, Trini. Narinig ko kanina yung usapan ni na Mama at Kuya Pancho. Sangkot ang pamilya natin sa away sa lupa. Naku, oo. Yung pamangkin kasi ng may-ari na pinagbilhan namin nakiklaim din sa lupa. Gusto niyang bawiin yun mula sa atin. Ganun ba? Kaya ba binugbog ng mga tauhan ni Reynaldo si Kuya Pancho? Oo. Ay, naku, Kuya. Kung alam mo lang kung gaano kawalang hiyayang si Reynaldo. Nawala nga yung problema natin sa mga Hapon. Naku, siya naman ang pumalit. Buti sinabi mo yan sa akin. Umanda sa akin niya si Reynaldo. Igaganti ko si Kuya. Ako mismo ang haharap at makikipagduelo sa kanya. Pepe, huwag niyong daanin sa init ng ulo. Baka pwede pa mapag-usapan to sa mahinahon na paraan. Tama si Ate Josephine. Kuya Pepe, tara, bumalik na tayo sa bahay natin. Huwag na nating lusubin si Reynaldo. Hindi ko palalampasin yung ginawa nila kay Kuya Pancho. Kung hindi tayo papalag, aabuso ang mga yan. Aapihin nila tayo lalo. Nandun na tayo, Pepe. Pero hindi ito ang tamang oras para lusubin si Reynaldo. Gabi na. At saka delikado pa. Ayoko may mangyaring masama sa'yo, Pepe. Huwag mo akong pigilan, Josephine. Alam kong ginagawa ko. Reynaldo! Lumabas
Lumabas ka dyan! Harapin mo ako! Ang-ingay mo, Pepe! Ano ba problema mo? Ikaw ang problema ko! Ang lakas na loob niyong pagtulungan si Kuya Pancho! Ako kayo na harapin niyo! Kuya Pepe, tama na! Ano? Natutuwag ka sa akin? Sige! Ako ang harapin mo ngayon! Magduelo tayo! Hindi ako pumapatol sa mga talunan! Uy! Walang iya ka, Pepe! Muntik na ako doon ah! Subukan mong saktan pa! Kahit isa sa pamilya ko! Hindi lang yan ibibigay ko sa'yo! Uubusin ko ang lahi mo! Bakit mo naman yan ginawa, Pepe? Paano na lang kung gumanti rin ang putok yang si Reynaldo? Sinama mo pa sina Josephine at Trining. Hindi ko po sila sinama. Sinundan lang po nila ako. Ay, kahit na, anak. Sana pinag-isipan mo muna yung ginawa mo. Naku, sigurado kung gaganti ang si Reynaldo. Patawarin niyo ako, ma. Pero hindi ko po kayang palampasin yung ginawang kalapastanganan ni Reynaldo kay Kuya Pancho. Pepe! Itong nararapat sa'yo! Alam ko, Pepe! Yung lalaki may hawak na barel, nakatutok sa atin! Mama! Pepe! Anak ko! Tulong! Ay, Pancho, Trining! Josephine! Tulungan niyo ako! Anong putok yun? Kuya Pepe! Ano nangyari kay Kuya? Sinong bumaril sa kanya? Ay, di ko alam. Umalis agad yung lalaking bumaril sa kapatid mo. Kuya Pepe! Anak ko! Huwag kang mamamatay! Huwag kang mamamatay! Nasa ospital na tayo. Ay, magpakatatag ka, anak. Huwag mo kaming iiwan. Kuya, pakiusap. Kumapit ka lang. Si Josephine. Parating na si Ate Josephine. Kuya Pepe, pakiusap. Lumabot ka. Huwag mo kaming iiwan. Trining, may ihahabilin ako sa'yo. Kapag namatay ako, putulin niyo agad ang aking ulo. Lagyan ng malaking bato loob ng aking bibig. Bakit naman namin gagawin yun? Dahil kapag namatay ako at hindi niyo yan agad ginawa, malaking problema ang maibibigay nito sa ating pamilya. Hindi kita maintindihan, Kuya. Ano ba yung sinasabi mong problema? Natatandaan mo pa ba yung peklat sa balikat na ipinakita ko sa'yo dati? Oo, Kuya. Natatandaan ko. Kagat ba yan ng isang mabangis na hayop? Gawa yan ng isang halimaw nung ako'y nasa Berlin. Isang halimaw na uhaw sa dugo at laman. At kapag namatay ako, magiging halimaw din ang aking bangkay. At maaaring makapaminsala ng marami. Talaga, Kuya Pepe? Totoo ba yung sinasabi mo? Kaya sundin ninyo ang habilin ko. Ayoko nung may dumanak na dugo. Pagkamatay ko, alam ko mamamatay na ako. Mabutit alam niyo ang inyong gagawin bago pa ako makapaghasik ng lagim. Huwag kang magsalita ng ganyan, Kuya. Sakali mang hindi niyo magawa ang bilin ko, kunin niyo ang tala-arawan ko. Nakatago yun sa loob ng aking aparador. Isinulat ko kung paano niyo matatalo ang bangkay ko. Sakali mang maghasik yun ang lagim.
Anak, pakiusap. Lumaban ka. Hindi namin kakayanin kapag nawala ka. Hindi ko na kaya. Baka hindi na ako maabot ang buhay ni Josephine. Pagsabi na lang sa kanya na mahal ko siya. Kuya Pepe! Kuya Pepe! Anak ko! Tumisig ka! Parang awa mo na, anak! Mabuhay ka! Mabuhay ka! Pero, Mama Chodora, hindi na nabuhay si Pepe. Kung yung isang Pepe, kung si Jose Rizal, ang habilin sa kanyang pamilya, nung siya'y, pag siya'y, magtapos siya'y, alam niyang mamamatay na siya. Ang habilin niya sa kanyang pamilya, sa kanyang mga labi, ay ilibing sa isang pwesto sa Paang Bundok. Yung Paang Bundok ngayon ay dyan sa area ng Norte, Sementeryo Norte. Sa may Paang Bundok, at simple lamang ang gusto niyang libingan. Simple lamang, may isang krus at may nakapatong na bato. Nakasulat doon ang araw ng kapanganakan, araw ng kamatayan at ang pangalan. Yun lamang. At wala ng iba pang kalabisan. Pero, wala rin dapat seremonyas. Wala mga anibersaryo, wala mga pagdiriyo, mga gayan, wala mga paggunita. Paano yun? Laki-laki. Ang laki-laki ng isang dambana na nagpapaalala sa lahat ng mga sinuway natin na kagustuhan ni Jose Rizal sa kanyang kamatayan. Napakalaki. Pero itong Pepe sa ating kwento, mga kapatid, ang habilin naman sa kanyang pagkamatay ay medyo bayolente. Pagkamatay daw niya, putulin ang kanyang ulo at maglagay ng bato, siksikan ng bato ang kanyang bunganga. Grabe. Masyadong brutal, at malagim. Pero, sinabi rin mismo ni Pepe na ito raw ay kailangan lang gawin. Kung hindi, magkakaroon ng kanyang pamilya ng napakalaking suliranin. Ito kaya'y susundin, mga kapatid. No problem. Tingnan natin. Tayo po'y mambibitin. Mga kapatid, ito po ang programang Sana Lord at ako po si Lord De Vera. Dito tayo sa totoo.